mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa huling araw ng filing, kabilang sa humabol sa paghahain ng kandidatura sa pagkasenador, si Pastor Apollo Kibuloy. Inihain niyan mismo ng kanyang abogado kahit pa may kinakaharap na patong-patong na kaso ang pastor sa Pilipinas at Amerika. Dagdag din sa listahan ng isang TV host, nagbabalik Senado, miyembro ng gabinete at iba pa. Mula pa rin sa Manila Hotel, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Vicky, narito pa rin nga tayo sa The Tent City Manila Hotel at nagpapatuloy po yung pagpa-file ng candidacy sa pagkasenador at pati na rin sa party list. Hanggang alas 5 lang po ng hapon at last day na ngayon. Pero yung mga narito na ay pinagbigyan na rin ng COMELEC. Isa nga po sa nag-file kanina ay si Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong man kaugnay ng mga kasong child abuse at human trafficking, tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagkasenador. Pinaghain siya ng Certificate of Candidacy ng kanyang abogado sa ilalim ng Workers and Peasants Party o WPP. Paano siya magka-campaign? For Senator, we will campaign for him. The people of the Philippines will campaign for him. Tulad ng ibang aspirant, tinanggap ang kanyang Certificate of Candidacy pero wala pang kasiguruhang mailalagay ang pangalan niya sa balota. Considering na nandito na yung COC, ma'am, magbe-beg off ako na hindi muna namin sagutin kasi kung sakali man, ang question po ay aakyat talaga sa COMELEC and the COMELEC has to decide about it. Naghain din ng kandidatura para magbalik Senado si Kiko Pangilinan na sinamahan ng kanyang misis na si Sharon Cuneta. Tumatakbo siya sa ilalim ng Liberal Party. Tatakbo ring senador si Attorney Vic Rodriguez. Minsan siya naging campaign spokesperson at executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagbitiw siya sa gabinete noong 2022 matapos lang ang ilang buwan sa pwesto sa gitna ng kontrobersya noon sa sugar importation. Ngayong hapon, nag-file din ng kanyang COC ang TV host na si Willie Revillame. Nag-file din ng kandidatura sa pagkasenador sina dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Peter Jovenel Advincula, pati na sina Princess Jade Ramos, Jovelyn Aceron, Leandro Versailles Jr., Fernando Advincula, Joseph Delgado, Eric Alcantara, Rosalyn Corazol Cay, Randy Red, Romulo San Ramon, Abel Adorable, Mercedita Acopiado, Randy Restum, Emilio Chan, Deviando Biazon Sr., Roy Cabonegro, Rodolfo Basilan, Primo Aquino, Sani Domingo, Jem Domatoy, Rowel Lamoste na nagpadala ng representative, Monique Solis Coquinaras, Ismael Bajo. salamat po. Manag siya tumanong. Nag-file din ang COC sa pagkasenador si Omar Tomanong, Salvador Cabalida, Eric Martinez, Francis Leo Marcos, Martin Mendoza III, Bertem Toto Cansing, Melchor Lucanyas, Antonio Par, Loreto Banosan, Robert Marcos Taliano Tagian, Faith Ugsad, Wilfredo Red, Edmundo Rubi, Patrick Artajo, Rafael Chico, Romeo Macaraig, Shirley Quachin, Subair Mustafa, Celeste Aguilar, Sani Pimentel, Enrico Olonan, Ricardo Arguelles at Willie Ricablanca. Sinabi naman ng COMELEC na nag-withdraw na si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng kanyang COC matapos i-file ito kahapon. Ayon sa COMELEC, sasalain nila ang mga nag-file ng COC gaya ng mga napatawan ng perpetual disqualification to hold public office. Vicky, may pahabol pa ang dalawang pangalan sa pagkasenador. Ito po ay si Melissa Fortes at Roberto Sembrano. Vicky? Sandra, sa pagtatapos ng deadline sa COC filing, ilan na yung lahat-lahat itong mga senatorial aspirant na naghain ng COC?
Vicky, sa araw na ito, no, base sa ating bilang, yung pagtatrack natin sa mga nagpa-file ng COC dito sa Manila Hotel, ay may 56 na nag-file po ngayong araw. At ang total number po so far sa ating count ay 184 na yung nag-file. Pero yan po ay antabayanan pa natin yung official na listahan na ilalabas ng COMELEC maya-maya lamang. Vicky? So Sandra, kailan ilalabas ng COMELEC itong mga pangalan na makikita natin sa balota? Vicky, ang pinapaliwanag sa atin ng COMELEC kanina ay meron tayong proseso na kailangan pagdaanan na kung saan in 2 weeks time daw ay magkakaroon ng pag-publish nitong mga pangalan nila. Pero hindi pa yan nasala, Vicky, at pagkatapos yan ay may pagdadaan ng proseso kung saan naman maaring masala pa ito at sa Disyembre po lalabas yung listahan na yan. Vicky, nais ko lamang idagdag base dun sa katanungan mo kanina na base po sa datos na kinalap ng GMA Integrated News Research ay kabilang sa mga nag-file po ang 7 electionist senators, 6 na former senators, 7 congressman, 1 mayor at 1 cabinet secretary. So makikita mo, Vicky, na iba't iba talaga yung background nung mga nagsipag-file ng COC dito sa mula October 1 hanggang 8. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Binawi na ni Alice Guo ang naunang pahayag ng kanyang kampo na muli siyang tatakbo sa pagkaalkalde ng Bamban-Tarlac. Aligasyon naman ng kaselda ng isang umano'y Chinese spy, gobyerno ng China ang nag-ayos ng pagpasok ni Guo sa politika dito sa Pilipinas. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Mel, mahigit 8 oras na at nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Senado ukol dito sa mga iligal na pogo, pati pa rin sa posible umanong pagkakasanggot ni Alice Guo sa Communist Party of China. Higit pa sa umunoy pagiging Chinese spy ni Alice Guo ang natuklasan ng Senado. Nang subukang makausap ang nagbulgar nito sa isang Al Jazeera documentary na si She Zhijiang. Hindi man napagbigyan dahil walang pwedeng kumausap at dumiretso sa kanya ayon sa kumpanya ni She. Natunto naman ng opisina ni Senadora Risa Hontiveros ang dating kaselda ng self-confessed Chinese spy. Nakapag-touch base kami kay Wang Fugue, na siyang dating kasama sa selda ni She Zhijiang at may hawak ng lahat ng files niya. Kasama, di umano, ang files ni Guo Huaping. Sabi ng Chinese national na si Wang Fugue, 1.5 taon silang magkaselda ni She at naging malapit na magkaibigan. Nagkaroon daw siya ng access sa mga dokumentong hawak nito. Ayon kay Wang, Chinese spy umano si Alice Guo o Guo Huaping. 郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。 Pero ang bagong ibinulgar niya, mismong gobyerno ng China ang nag-ayos ng pagpasok sa politika ni Guo. 郭华平的竞选本身就是中共国安安排的，佘志良先生的经历也是有相似的。 Hindi naman masagot ni Wang kung sangkot din ang pamilya Guo, pero may kaugnayan umano ang pogo at scamming business sa pangi-espiya ng China. Binanggit din niya ang contact ni She sa Communist Party of China na isang Ma Dongli na maaaring handler din umano ni Guo. 2 oras ng executive session ang mga senador kasama si Guo. Hindi isinapubliko ang mga pinag-usapan, pero pagbalik sa pagdinig, mariing itinanggi ni Guo na espiya siya. Wala po akong handler, hindi po ako spy, hindi ko po siya kilala. Kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon, baka meron po siya ibang motibo po. Sabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, may mga pagkakapareho sa sitwasyon ni Guo at She. They were practically plucked out of obscurity. And they suddenly become awash with cash, which allowed them to foray into business and eventually, in the case of Ms. Guo Huaping, even a foray into politics. They are able to penetrate various agencies of government, undermine various systems existing within our country. Base sa records ng Bureau of Immigration, tigmahigit 20 beses pumasok sa Pilipinas sina She at Ma Dongli. Si Mr. She nakulong sa Thailand for the same
crimes, no? Human trafficking, scamming. Ma Dongli is a partner of Mr. She in the Yatay Myanmar company which operates yung Pogo Hub sa Myanmar. No? Yes po, Your Honor. Nagpatulong na si Hontiveros sa Department of Foreign Affairs para makausap ng komite si She. I have persuasive information that the file of at least one young brother is with She, conforming that young brother as a foreign agent. Mukhang yung buong gobyerno natin, hindi lang kami sa legislature, kayo po sa executive, may makukuhang importanteng impormasyon. Dahil naman sa alegasyong Chinese spy umano si Go, naghain na si Senador Jinggoy Estrada ng panukalang paigtingin ng espionage law. Could this be a confirmation of what we have suspected all along, that our country now has a Chinese sleeper agents in our midst? Or could this revelation be just a ploy or another propaganda? Sa pagdinig, sinabi naman ni Go na hindi na siya tatakbong mayor ng Bamban. Sa ngayon, hindi po. Haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Ninisin ko po muna yung sarili ko po. At para maging fair din po para sa mga constituents ko po. Inirekomenda naman ng COMELEC ang paghahain ng reklamo laban kay Go dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Mel, kasususpend lang ng pagdinig ngayon at yung susunod daw ay ang panghuling hearing na dito sa mahabang serye na ng mga hearings ng Senado tungkol sa illegal na pogo. Isa doon sa mga titingnan nila ay yung mga koneksyon ni She Zhejiang dito sa Pilipinas dahil nakailang balik nga to rito at may impormasyon daw ang Nika na dito pa siya na-recruit sa Pilipinas. Mel? Ma'am, kaselda pa lang ni She Zhejiang yung nakausap ng Senado, di ba? Ano yung tsansa na makausap mismo nila ito? Sa tulong siguro ng DFA, ma'am. Sa ngayon, Mel, talagang nasa bola, yung bola ay nandun na sa gobyerno ng Thailand dahil sila yung may jurisdiction dito kay She Zhejiang kung saan siya nakakulong. Pero ang sabi naman daw ni She Zhejiang ay willing siyang makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi rin ng DFA ay meron tayong Mutual Legal Assistance Treaty with Thailand, kaya gagamitin daw nila lahat ng diplomatic means para nga makausap natin at ma-interview dito sa Senado itong si She Zhejiang. Mel? Oo nga, pero kung sakali namang matuloy halimbawa yan, paano nila tatanggapin yung sasabihin ni She? Convicted criminal nga sa Thailand itong si She, di ba? Alam mo, Mel, kanina nilinaw din ni Senadora Risa Hontiveros na kumbaga we're taking it with a grain of salt yung mga sinasabi nitong ni Wang pati ni She Zhejiang dahil posibleng meron ding mga kanya-kanyang motibo itong dalawang ito sa mga sinasabi nila. Pero ang maganda raw dito, Mel, ay kumbaga nagiging starting point ng komite ng Senado yung mga sinasabi nila. Kaya yung opisina ni Senador Hontiveros, for example, gumawa sila ng mga independent verification kaya napagtugma-tugma nila kung alin yung mga sure na totoo dun sa mga sinabi ni Wang at ni She. Yun din ang mga ahensya natin ng gobyerno, partikular na yung Bureau of Immigration, pati na rin yung NICA, ay meron din daw silang ginagawa ng mga independent investigation na ang pinagmulan ay yung mga sinabi ni She at Wang. Mel? Sana nga, aantabayan na natin yan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gonzales. 5 ang sugatan matapos mauwi sa tensyon ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa Municipal Hall sa Sharif Agwak. Meron ding mga nagbatuhan. Ayon sa pulisya, may nagtimbre umano sa kanila na mayroong standing warrant of arrest ang isang vice mayoral candidate. Sandaling isinailalim ito sa questioning pero hindi tumugma ang pangalan na iniuugnay sa kanya. Nang maghahain na sana ng COC ay napag-alamang tanging Certificate of Nomination lang at hindi COC ang dala niya at ang kasama. Sumiklab ang tensyon nang makarating sa mga taga-suporta na hindi makakahain ng kandidatura ang naturang aspiring candidates. Isa sa mga sugatan ang nasa critical ngayong kondisyon. Bago matapos ang cut-off, sinabi ng COMELEC na nakapaghain naman ng COC ang mga naturang kandidato. Mainit din ang tapatan sa ilang lokal na pamahalaan. Sa Davao City, naghain ang kandidatura sa pagkaalkalde ang minsang naging Duterte Presidential Spokesperson na si Attorney Carlo Nograles. Kung walang aatras, magtatapat sa mayoral race sina Nograles at si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naunang naghain ng Certificate of Candidacy sa parehong posisyon kahapon.
Bago ang COC filing, nagbitiw sa posisyon bilang Civil Service Commission Chairperson si Nograles kahapon. Bukod sa dalawa, magtatapat din ang kapatid ni Nograles na si Margarita Ignacia at ang anak ni Duterte na si Pulong sa pagkakinatawan ng unang distrito ng Davao City. Bagamat naging magkaalyado, matagal na nga naging magkalaban sa politika ang mga Duterte at mga Nograles. 1992, nang talunin ni Duterte sa pagka-mayor ng Davao City ang ama ni Carlo Nograles na si Prospero Nograles. Dalawang Janice naman ang magtutuloy sa tapatang Teves de Gamo sa Negros Oriental. Partikular yan para sa 2nd distrito ng probinsya kung saan tatakbong kinatawan si Pamplona Mayor Janice de Gamo, ang biyuda ni dating Gobernador Roel de Gamo. Naghain din ng kandidatura si Janice Teves Gaston, tiyahin ni ex-Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Paglalabanan ng dalawang Janice ang posisyon ni dating Congressman Teves na sangkot sa umunoy pagpatay kay nooy Governor de Gamo noong March 2023. Opisyal na ang laban para sa Manila City Hall nila dating Manila Mayor Isko Moreno at kasalukuyang Mayor Hani Lacuna, pero tatapatan din sila ni Congressman Sam Versosa at 3 iba pa. Nakatutok si Oscar Oida. Maagang napuno ng mga tao ang mga kalsada sa paligid ng Arroceros Park sa lungsod ng Maynila. Sasamahan daw nila sa pag-file ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor si dating Manila Mayor Isko Moreno. Babanggain ni Moreno ang dati niyang bise at kakampi, si incumbent Mayor Hani Lacuna, na nauna nang nag-file ng kanyang COC. Anya, maayos naman daw siyang nagpaalam kay Mayor Lacuna. I respectfully ask Ate Hani, Ate, pwede akong bumalik sa pagka-mayor. And swiftly, she answered, no, I'm running for re-election. And, siyempre, ayoko naman siyempre, nakaupo naman siya. Siya yung nakaupo. Karapatan naman din niya yun. So, what I did is kiss her and said goodbye and hug Doc Pox. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan, sa totoo lang. Mahal, dahil kay Danny Lacuna. Bilang pagtanaw ng utang na loob. The last time we spoke to each other was, I think, July 12. Doon niya sinabi? Opo. Paano po niya sinabi sa inyo? Sabi ko niya, tatakbo po siya. Ano sabi? Wala po akong sinabi. Pinakinggan ko lang po siya. That's face-to-face po. Dati nang sinabi ni Moreno na second father niya ang ama ni Lacuna na si dating Manila Vice Mayor Danny Lacuna na naging mentor daw niya sa politika. Tatakbo rin bilang mayor ng Maynila si Tutok Tuwin Party List Representative Sam Versosa. Ang mga taga Maynila naman may karapatang pumili ng gusto nila Kasi nakakalungkot puro away na po Naghain din ng COC sa pagka-mayor sina Alvin Abisilla Karingal, Michael Gosay at Jerry Sindo Garcia. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.